Nako, 18 Marines, ilalabas na, ililitaw na ni Senator Dante Marcoleta, no? Ayon yan sa ating mga nasagap na, pagpalagay natin chismis lang, no? Palagay natin chismis lang. Pero alam naman natin, ang blue ribbon ngayon ay si Pia Cayetano. At ang pabor ngayon, at ang chairman ngayon ay si Marcoleta. At alam ko, kasama si Jinggoy. Kaya pala, si Jinggoy inuna. Di ba? Yan ang napapansin na marami. Inuna kasi niya blue ribbon. Ayaw na ayaw nila at takot sila. Nanginginig pati ang buong kalamnan na ayaw nila malabas ang 18 Marines. Hindi na to usapang impeachment. Hindi na to usapang impeachment. Siyempre, pag kinulang ang numero sa Senado, okay, pabor sa kanila. Makulong lahat, mas maganda. Sabay-sabay, si Chis, si Jinggoy, si Marcoleta, makulong. Si Robin, kakasuhan, si Bato, tatago, si Bongo, huli ng ICC, isasabay-sabayan. O, okay na. Okay na, wala nang problema sa impeachment. Ang kinakatakot nila, yung Blue Ribbon Chairman na nakaupo ngayon, na si Pia Cayetano. Dahil sa ginalit nila, yung panahon na yun, napaganda pa. Dahil yung pagkakataon na yun, sa gulo sa, noong May 11, nung Sabado yata yun, nagkagulo sa Senado, at talagang umiyak pa si Pia Cayetano, talagang hindi malilimutan ng tao na nagawa sa kanila yon, no? Kaya siguro talagang manggigigil si Pia, pero hindi yan ang pinakapunto. Ang pinakapunto dito, mabubuksan na ang investigasyon. Ipapatawag ang lahat dapat ipatawag. Yung mga hindi pinatawag ni Pinky, ng mga partial report niya, ipapatawag ngayon dito. Yung mga bagay na importante, ipapatawag. Kumbaga sa isang karinderya, ang pinatawag na ni Pinky, yung mga nagwawalis. Kumbaga sa isang karinderya, ang pinatawag ni Pinky, yung nagsiserve ng ulam, yung naghain ng, alam mo na, may mga nagugas ng plato, yun ang pinatawag ni Pinky. Ang ipapatawag ngayon nila Senator Dante Marcoleta, yung mismong cook, yung mismo nagluluto sa restaurant, sa mga kantin, di ba? Yun ang pinakamahalaga kasi ang isang pinakamahalaga dito, yung pinakaulo, hindi nila pinapatawag. Biruin mo, yung house speaker dati, si Tamba, walang kinalaman. Ang galing, no? Inya-anya, walang kinalaman yan. Lahat walang kinalaman. Balitaan nyo ngayon. Lahat wala, di ba? Nag-cite tayong congressman yung pastor ng sa Maynila, di ba? Yung Atras Abante ba tawag doon? Nagsalita, wala daw ebidensya yata kay Tamba na makapagtuturo sa kanya na siya madidiin siya. Galing, no? Siya house speaker niya, no? Siya principal ng school, di ba? May mga sabuatan sa school, estudyante lang, yun na parusahan. Pero yung principal, yung owner, walang may alam, hindi alam. Imposible, di ba? Eto, pag once na naipatawag ni Senator Dante Marcoleta, itong mga 18 Marines, napaupo dyan. Malapit na, baka biglayin sila no? Na mapatawag dyan At ipatawag, isubpi na yung tambaluslos na yan. Makakanta na yan. Mako-corner Ito mangyayari. Papaupo si Tamba. Magsisinungaling. Okay. May resibo ang 18 Marines. Hindi makapagsisinungaling yung kasi may papakitang resibo. Mako-cross-examine siya ni Senator Marcoleta. Tatanungin niyo yun siya na mabigat. Isang tanong na mabigat lang tapos na alam mo, ang example ng tanong, Eto bang may video ang 18 Marines? Eto, bahay mo ba to o hindi? Sasagot ka lang, hindi. Hindi pwedeng AI yun. Bakit? Kung yung files ng cellphone mo, around 2022, hindi pa uso ang mga AI nun. Di ba? Kaya nga nakapagtataka Lahat na sinisiwalat Lahat na sisiwalat, kinakasuhan Ang nagtataka lang, si Senator Amy hindi makasuhan. Ano to? Bakit di makasuhan si Senator Amy? Sa tingin nyo, bakit? Dahil kapatid? Ito lang, hindi dahil sa kapatid. Dahil marami siyang asmas alam pa. Na pag ginipit si Amy, alam na naman si Amy, pag nagipit, magbubulgar lalo. Meron pang hindi binubulgar si Amy na alam niya. Na talaga, tsorya ko lang to na kasi dyan ako dinadala ng pagkakatao. Dyan ako dinadala ng aking kaisipan. Na kung bakit si Amy hindi kinakasuhan. Bakit? Kasi pag nagipit yan, magbubulgar pa na mas marami yan. Hindi ko alam kung kanino. Di ba? Kung may mas marami, alam yan si Amy. Di ba? Kasi nyo, ba't di kinakasuhan? O yung no election, ba't di siya kasuhan? Bakit di siya batikusin ng mga nandiyan sa kabila? Di ba? O ano ibig ko sabihin? Lahat kinakasuhan nila. Kaya itong 18 Marines na to, ito pinaka iniingat-ingatan nila. Hindi na si Tamba Si Tamba alam niya gagawin niya. Kontrolado nila si Tamba Ang hindi nila makontrol yung tanong na kailangan sagutin. Hindi ka pwede mag-invoke to rights.
Oh, yung simpleng tanong, yari ka. Sasabihin sa'yo, bahay mo ba to? Nasa picture na to? Ang file nito ay 2023. Wala pang AI. At yung file sa cellphone, di pwedeng dayain. Alam ng mga IT expert yan. Alam yan. O, so anong gagawin mo? Sasagutin mo ngayon yun kung ano ibig sabihin nun. At hindi lang yan. Meron surprise na ebidensya malamang, sabi ni Baligod, na hindi pa sinasabi ngayon. Kaya tahimik sila Baligod. Pansin nyo, tahimik. Tahimik sila eh. No, nakikiramdam sila eh. Dahil hinihintay nila ang pagkakataon na si Senator Marcoleta maipatawag ang 18 Maris. Pakinggan natin ito si Lorraine Badoy, Dr. Lorraine Badoy, at si Ka Eris Cadrecelis ng dating kadre, no? Ang ganda na ng kanilang paliwanag kung sino talaga ang mastermind nito. Kanila to ha, hindi ako ha. Kanila to. Pakinggan na natin to. Sasama tayo dito. Marami tayong pag-uusapan na napakaganda at napakahalaga kasi ang bansa natin ngayon ay namimiligro. So, kailangan... Namimiligro talaga, mga kamunti. Namimiligro talaga. Pinapa-okay lang ng mga pinklawan. Ang mga pinklawan, iwas pusoy. Tandaan niyo yan. Ang pinklawan, diba yung mga vlogger ng pinklawan, kuwari kinakampihan yung BBM, pero hindi, pinag-aaway nila. Pinagsasabong nila yung BBM pati mga DDS. Para yung mga BBM supporters, mainis, lumipat sa mga pinklawan. Para kasi, ipinaparamdam ng mga pinklawan, sa mga supporters lang ha, na pinaparamdam nila, nakakampi kami nyo. Pero hindi. Pag yan nakuha na gusto nyo, sabi nyo mga BBM supporters, isusuka kayo niyan, maniwala kayo. Oo. Natin tandaan nyo, nabuo yan dahil sa Marcos. Tandaan nyo, tapos dyan kayo. Sige, okay lang, hanga kayo dyan, napahanga kayo niyan. Pero, tingnan nyo mangyayari dyan sa bandang huli. Hindi lahat ng pinklawan na, hindi lahat. Kaintindihan tayong lahat at iisa dapat ang galaw natin. Okay. Ayun. Ma'am Lorraine, mga kababayan, simulan po natin itong panawagan ngayon ng maraming senador na nais na nilang ibulgar ang isang sistematiko, pinagplanuhan, ginastusan na pagsabotahe sa integridad ng Senado at sa kalayaan ng institusyon na ito upang sila po ay palukurin. I have seen a video clip of Senator Loren Legarda. Mangiyak-ngiyak siya na nagsasabi na hindi po magkakahiwalay ang mga kaganapang ito simula pa ng kanilang sinubukang ipa-aresto si Senator Bato de la Rosa bagamat may mga pending pang question sa Korte Suprema. Ma'am, how do you react to this na nagtitimpla pa ang mga senador sa majority para hindi direktang tukuyin pero ang tono at ang tinutumbok everything that happened to the Senate? Ito lang matatalino mga senador. Matatalino niya. Alam nila, maliban sa mga pinklawan ang mga pinklawan kasi, matatalino talaga yan. Hindi ito totoo lang wag yung sasabihin ob si Risa, ob si Kiko Matching. Hindi ako naniniwala. Hindi yan ob. Maaaring kakulangan sa impormasyon, kakulangan sa unawa. Lahat naman tayo may kakulangan sa unawa Mas si Senator Marcoleta may unawa siya, hindi kaya unawain ni Kiko. Ganon din naman si Kiko, di ba? May ganyan pero walang sa kanilang edad. At ngayon, biyasang-bisa sa Senado, ilang taon na silang dekada inabot diyan. Sa tingin mo may ob ba diyan? O tingin ko wala na Kaya mali siya sabi ng iba na ob yung mga yan. Hindi. May alam yan. Kaso nga lang, kaya nga yun ibig sabihin may alam sila Kaya nga hindi sila kaya nga iwas pusoy sila, di ba? Sabi na nagmamasidlan sila. Yung mga piklawan nagmamasid lang yung mga yak. Alam nila kung sino talaga mastermind. Pero hindi nila magawa matukoy kasi nga mapag-iinitan sila. Mawawala algorithm nila o yung momentum nila na yung taong bayan akala nila gustong-gusto sila. Bagay, gusto sila ng mga pinklawan kasi nga marami rin boto si Kiko, marami rin boto. Si Bam, marami din boto. Kita nyo naman. Diba? Mawawala, madidiscourage sa kanila taong bayan. Kaya balance lang sila. Kuwarta mo, pupunta sila sa Kalayaan Island, pupunta sila sa ganito. Di ba yung mga galawan yan? Mini-maintain nila yung akala nila gusto sila ng tao. Mini-maintain nila yon, di ba? Ayaw nilang gumawa ng maling kilos. Kasi ang maling kilos na para sa mga BBM supporters o sa mga tao, ang maling kilos yung pagbubunyag ng mali-malitang pera o yung mga nawalang pera. Wag na maleta. Yung mga trilyon na wala na di ba? Kasi maleta, hindi sila naniniwala maleta Walang maleta daw naniniwala At ako, paano mo hinakot yun? Maliban sa maleta, paano mo hinakot ang pera? Nakawalet?
Nakasobre. Wala ko ibang maisip kundi nakasako o kaya nakamaleta talaga eh. Kasi kung nakasako, mabubutas. No? Baka anayin pa, mabasa. Hindi katulad ng maleta, kahit pa paano, hindi mahalata. Di ba? O ngayon, alam nila yan. Ikaw, si Subiri, professional, Wingatchal yan, hindi alam yung nangyayari. Alam nila yan. Majority lang yung mga yan, hindi lumilipat, kahit si Lito Lapid, ako kutob ko kasi ayaw nila mapag-initan. Ayaw nila makasuhan, tulad na nangyayari ngayon. Alam yan, pero may umahanap na ng pagkakataon yan. Tandaan nyo, pag nailabas na ang 18 Maris, sa tingin ko, maglilitawan totoong kulay ng mga yan. Ang hindi lilitaw ng kulay dyan, iwas po sa dyan si Pinky sa si One Bull. Pero alam din ni Pinky at ni One Bull ang matinding korupsyon. Ang nakakasama ng loob, hindi kumikilos to si One Bull at si Pinky. Ayan ang akin And is still happening right now comes from the orders and orchestration of Marcos Jr. Your reaction to that, ma'am? I think any Filipino na nag-iisip ng maayos, I don't think any one of them believes it's anyone but Marcos who's behind all of this, no? Kasi ang hirap kasi sa mga ito, when I'm studying itong sila Marcos and his whole team, they really think tanga ang Pilipino na minaniniwala pa sa kanila. Kasi I saw, for instance, but when you go to their social media pages, you can see that overwhelmingly, pinagtatawanan na lang sila. No, it's the same here. No, it's the same. Troll daw, trolls. Imagine, may Facebook page. Ang followers ay nasa 800,000, 600,000, etc. May ganyan. 200,000 na Pilipino, misa pa nga 1 million na page followers. Dati hindi naman siya politics. Hindi siya politics. Nung nag-politics siya na topic, madami sumuporta sa kanya, naniniwala sa kanya. Ibig nyo palang sabihin, yung mga followers nung nasa page na dati na, trolls yun? Wow! 1 million trolls? 1 million followers is 1 million trolls? 1 million followers niya, nag-post siya, pinuna niya ang nangyayari ngayon. May mga nag-comment, sasabihin mo, trolls yun? Wah! Mas nauna siyang gumawa ng page. Baka yung page na ginawa niya, 2017 pa, meron na siya, vlogger na siya. Nag-iba na siya ng niche. Ang ginawa niya, nag-politics lang siya. Sa tingin mo, lahat ng followers niya, naniwala sa kanya, trolls yun lahat? Bayad lahat niya yun? O ni Sarah? Ano ba naman yun? Minus 15 of Bongbong Marcos means that nobody believes him anymore. And in fact, when he says something, you just believe what's the opposite of it. When he makes a denial, then we know that it was him, 'di ba? So ang baba talaga ng tingin nila sa Pilipino, no, na tingin nila nakakatawa sila. Minsan pinapanood ko sila. Nakakatawa talaga sila kasi like si Claire or si Matibag with their denial, si John Vic, they really look stupid. They really look like monkeys, 'di ba? So I think that, you know, if they take a survey of how people look at the team of Bangag, people associated with him, baka mas mababa pa sa mababa kay Marcos kasi talagang they really look like fools, no? So yung Isipin mo sa nakita, government, sila, official sila, anti-cleric. Sahuran sila ng taong bayan. Makapag-trash talk, akala mo kung sino. Okay, sa vlog niya, okay yun. Exempted na yung vlog niya. Pero pag nasa presidential siya, makasagot siya. Dapat ang gobyerno, public servant, kahit batikusin ka man, wag na pagbantaan. Wag ka na pagbantaan, iba na yun. Wag lang pagbintangan. Pero halimbawa, batikusin man kayo, i-criticize kayo, tahimik lang kayo dapat. Hinahon ka. Tinitiis mo lahat ng criticize sa'yo. Hindi sumasagot ka eh. Para bang kala mo yung pasahod sa'yo pinapasahuran ka ng presidente. Ang pinapasahod sa inyo, taong bayan eh. Dapat ganun kayo. Hindi naman namin sinabi huwag kayo pumalag, babatikos kami, hindi ganun. Pero yung grabe yung sagot nyo sa amin, di ba sa mga munisipyo, ano sabi, pag napunta kayo mga munisipyo, di ba pag may isang empleyado lang doon na sumagot sa inyo, di ba pwede mo i-report? Huwag ka sumasagot. Kaya nauso yung customers always right eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ha? Pero pag pinagbanta mo siya, minura mo siya, sasagot siyempre yun. Pero halimbawa, i-criticize kayo sa mga napupuna, gaganti ka, sino ba bamangan niya? Yung mga Duterte. Di ba? Asa ng karespeto? Yung ginawa ni Marcos, no? Yung ginawa ni Marcos, yung pag-order niya ng atake
sa Senado. Ano yun? Hindi mo yun pwedeng ikibit-balikat. Hindi katulad ng ginagawa ng mga minority senators. No? It wasn't an attack. Ang minority, sinasamantala nila kasi alam nila kakampi nila yung nasa taas. It wasn't an attack with high-power firearms and nagbarilan. It wasn't an attack. And then, you can see their media operations kasi, no, na talagang isinasalaksak talaga ng mainstream media. It wasn't an attack, di ba? And had nothing to do with Marcos. But fortunately, we live in the age of information where people can really tell each other, they each have a platform to really say whatever they believe in. And it's so obvious. It's so obvious that it's Marcos. And which means, no, na yung mga majority senators are in grave danger. Kaya kailangan natin mag-unite and todo suporta dito sa 13 na ito. No? Yeah, I agree. Maganda yung pinuntuhan mo ha. Walang matinong kaisipan na Pilipino ang maniniwala na hindi sangkot si Marcos. People believe everything that is happening right now, ang kaguluhan sa Senadong ito, ma'am. Baybayin natin, ma'am, bakit niya pinakialaman ng Senado. Konting historical review lang, ma'am. Hindi naman masyadong malayo. Ma'am, kung maalala po ninyo mga kababayan, nagkaroon po ng majority na numero ang mga so-called Duterte sympathetic senators. Nung unang nabuo ito, nung 2025. At I think their numbers, ma'am, were around 13 or 14. No? Pinamunuan yan panahon pa ni Senator Chis Escudero. At si Senator Marcoleta ang nag-chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. At sa dalawang sesyon, talagang sumambulat, sumabog ang biglang nakita ng taong bayan na ang iskandalo ng pangungulimbat at pangungurakot sa gobyerno ay ang pasimuno papunta kay Marcos at kay Romualdez. At to the rescue, si Marcos, pinagalaw niya si Sandro Marcos, inutusan ni Martin Romualdez, at inagaw ang kapangyarihan ng pamunuan sa Senado kina Chis Escudero at siyam ang natira, Ma'am Lorraine, at si Lacson at si Soto ang nagkumpas ng bagong Senado. Hindi pa natin alam yun, ma'am, na may maleta pa ng mga ito. Si Lacson. Hindi, totoo lang, ito lang. O sige, walang kinalaman lahat sila. Pero ikaw hayaan mo magkagulo ang buong Pilipinas dahil sa ganito. Ang paghuli kay Bato, ayaw niya, hindi naman gulo eh. Sabi, palagay natin si Bato ayaw magpahuli, kaya nagkukos ng gulo. Sige, ganun din sila Jinggoy. Pero yung kaguluhan sa Senado, away-away, hindi mo sinasaway. Magulang ka, o sige, wag na magulang, palaki natin yung konti. Isang mall, ikaw may-ari. O wag na mall, building na lang, ikaw may-ari. May mga staff ka madami. Almost nasa 300 to 400 staff mo. O lagpas pa, kasama ng mga janitor. Nag-aaway-away lahat yon. At alam mo, pag nag-away-away yon, magkukos ng kalugian doon sa business mo. Hindi mo sasawayin sila. Pilipinas nag-aaway-away, magkukos ng kalugian, ibig na makapagtrabaho. Isa, sige, hindi makapag-focus. Hindi mo sila sasawayin para ganito gawin nyo. Ayusin nyo trabaho nyo, kung ano dapat imbestigahan, gawin nyo. Lahat sasabihan mo, ikaw mismo presidente magsasalita, huwag mo papadaanin kung kanino man, ikaw magsasalita ka, a-announce mo. Nananawagan ako sa mga senado, congressman, magkaisa kayo. Parang awa nyo na, tigil nyo na yan. Kung ayaw nyo, ako kikilos, sige. Ano? Parang may pananakot, hindi ka pananakot, pero may ano kang konti, may diin ka na. Presidente ka eh. Di ba? May owner ka ng isang building eh, ikaw presidente eh. Nagkakagulo mga staff mo, pababayaan mo lang ba sila na magkakaaway-away? Di ba? Kung talaga mahal mo sila, hindi mo pababayaan mag-away. Kung mahal mo yung building na yon, yung negosyo mo, hindi mo pababayaan mag-away-away. Kung mahal mo ang bansang ito, hindi mo sila pababayaan nagkakagulo. Tandaan yan, kahit saan makarating. Yan, hindi nakikita ng maramihan yan. Sila puro pang-aasar lang. Nangaasar, wig, panot, buang, guwanson, buangson, lepiste. Lahat sila puro ganyan lang. Tamo, dagdig ng mga vlogger. Oh guys, ganito. Oh, si lepiste, ganito. Ano kayo ngayon, ha? Si BBM, pinalakpakan sa Japan. Nangiinggit, nangaasar, nang insulto. Yun lang, hanggang doon lang sila. Pero yung tamang katwira na ilalapat sa sitwasyon na to, wala silang magawa. Hindi nila kayang gawin. Bakit? Kasi yung puso nila,
Hindi naman para sa tao. Hindi para malasakitan yung mga yan. Pag malasakitan mo, kaaway man o hindi, pag mamalasakitan mo, kasi alam mo kung ba't sila nag-aaway. Ang dalawang pusa, hindi magkakilala, nag-away sila. Bakit nag-away? Kasi pinag-away mo eh. Pero hindi nila kasalanan, hindi dahil sa masama yung dalawang aso o pusa na nag-aaway. Pero ikaw may dahilan, ayaw mo sawayin. Yung dalawang aso nag-aaway, di mo sawayin? Ha? Eh, ikaw may kasalanan. Ikaw ba pag sa bahay mo may nag-aaway na dalawang pusa? Hindi mo ba sasawayin? Hindi mo ba sasawayin mo? Tabi, naawa ka minsan kaya sinasaway mo. Di ba? Dapat ganun. Hayop yun, ha? Soto ay tinuro po ng mga 18 brave soldiers na naging security detail kay Ginong Saldico na nag-deliver sila ng mali-malitang pera at kinonfirm yan ni Yusik Adrian Bersamin na mula doon sa bilyon-bilyon na pondo na nireceive Makinig kayo, may importante to. niya ay pinabigyan po itong dalawa at iba pa, si Soto at si Lacson. Doon nagsimula po ang agawan sa inisyatiba. At nagulat na lang si Marcos na akala niya madidiktahan at makokontrol niya ang Senado at mapapatay na ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon, ay sumulpot at nakamagmaniobra po si Senator Bato de la Rosa. Doon siya Kaya nga, di ba, biglang pagkahuli kay Bato, ang bilis ng pangyayari, nagkagulo sa Senado, biglang ngayon, kaso-kasuhan, ang dami na. Impossible, di ba? nagkaroon ng gulat at pagkatakot sapagkat magmumula ngayon at noong lumuntad si Senator Bato de la Rosa, parang sword of Damocles man, no? Na pwedeng mahulog ang napakalaking iskandalo ng investigasyon na mapapatawag po ang 18 former Marines, former soldiers. Makakapagsalita si Saldico, ang kanyang mga bagman na sila Mark Tiksay at Paul Estrada na nagtatago ay lalantad. Si Yusik Adrian Bersamin, ipapatawag. Si Lucas Bersamin, si Amina Pangandaman, ang Diskaya Couple at ang higit lalong lahat, mga kababayan, ang Cabral Files. Yan sabihin mo ko, Cabral pa sa dismiss yata. Yung Cabral na dismiss, ha. Sipin mo yan. Tapos yung isa ginawang state witness, walang kaso. Yung Bernardo yata, sipin mo yan. Wala mapapanagot. Yung Diskaya, biro mo sasaluhin ng Diskaya? Buong Pilipinas ba hawak ng Diskaya? Siya lang ba kontraktor ng lahat ng flood control? Come on. Hindi alam ng mga, yan. Ang alam na ng mga vloggers ng BBM, yung impormasyon na nakakarating sa kanila. Pero sa sariling pagmamasid, at yun ang pinaka-organic sa lahat, nakikita natin, yung nakikita mismo natin, nababalita mismo sa mga mainstream media. Hindi naman lahat ng mainstream media fake news eh. Hindi naman lahat. At hindi lahat ng sinasabi nila fake news. Although may sinasabi silang fake news, minsan may pinapaboran, pero hindi lahat ng binabalita nila fake news. Di ba? Actually, nakikinig ka pa nga sa kanila ngayon eh. Di ba? Hindi ka maniniwala sa mga yun? Yung nakikita natin yung totoong dahilan kung sino talaga dapat ipatawag, biruin mo, Bryce Hernandez, siya lahat ng kurakot ng Pilipinas? Siya lahat, si Diskaya lahat ng kurakot ng Pilipinas? Si Jinggoy lahat ang kinuha pera? Magkano napunta kay Jinggoy? 500 million? Wala pang 1% na wala sa trilyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, kay Jinggoy lahat? Na kay Marcoleta lahat daw? Donasyon lang? Plunder? Isip-isipin nyo. Saan napunta yung pera? Yan ba tinatalakay ng mga vlogger yan? Ang ginagawa nila, iniiwasan nila mapunta dun sa mastermind. Eh tayo hindi eh. Kahit itong pagkakataon na to, maimbestigahan ha, ito maimbestigahan ni Marcoleta, isa sa mga Duterte nanguha ng pera, so what? Ino totoo eh. Halimbawa lang, so what? Kung ang tinuturo ng pagkakataon at ebidensya ang mga Duterte at ang iba pang mga sangkot sa mga flood control at lalo na ang BBM administrasyon, eh bakit ka magtatakip? Di ba? Pero nasisigurado ko, baka lang. Bakit? Lagyan natin ng baka. Hindi kasama ang mga Duterte dito. Bakit? Eh kasi kung may kasama, inimbestigahan ni Pinky. Di ba sila pa ba? Papahuli pa ba sila? Ay pwedeng mapabuksan. At ito ang nagpapanginig sa laman ni Marcos. Yan. Kaya ginawa niya ang lahat upang wasakin ang nalalabing hibla ng mga hadlang sa kanyang layunin na madurog ang Senado. Ito lang sige. Kung hindi man niya ito makokontrol. How do you look at this development, ma'am? Na doon yung nag-ugat sa kanyang pagkatakot na mabubulgar siya sa Senado at ito ay magtutulak sa taong bayan na magtatakwil ng lubusan sa kanya. Eh, yung nakakatawa doon,
Ano akala niya, hindi ba natin alam? Kaya Mm. ka nga minus 15, gunggong. 'Di ba? So, anong tingin niya? 'Di ba? Tsaka hindi siya titigil. Hindi pa tapos yan na susubukan niyang buwagin. Kung tignan mo napakarami ng pinklawan. Hindi niyo pansin? Huwag niyo mamalitin ang pinklawan. Marami ang pinklawan. Marami. Realidad tayo. Hindi dadami boto ni Bam Aquino kung talaga hindi marami-rami ang pinklawan. Tandaan yan. Sa kasi Kiko, hindi mananalo. Solid mga pinklawan yan. Madami-dami yan. Pero ba't ang baba ng rating ni Marcos? Negative 15. Bakit? Di ba pa sa social media, yung mga pinklawan, pitatanggol si Marcos? Bakit pagdating sa survey, wala? Isa lang ibig sabihin yan. Kayo sumagot. Ako sagot. Gusto nyo, teorya ko. Teorya lang kasi sa sagot ko eh. Sa inyo kasi gusto ko malaman sagot nyo eh. Alam nyo bakit 15, negative 15? Pinapakita ng pinklawan sa social media, kakampi sila ng mga administrasyon. Pero pag tinanong mo sila, in personal, in the survey na, wala nakakala, wala nakakita ang camera, ayaw nila kay Marcos. Ang gusto pa rin nila talaga, yung Lenny. Maniwala kayo. Kaya bagsak sa survey. No? Yan lang yon. Yan lang yon. O bakit? Kung gustong-gusto nila ngayon, pinklawan, bakit negative si Marcos? Bakit negative si Junior? Sige nga. Malabas, DDS ayaw na sa kanya. At ito pa malala. Kung talaga maraming loyalista, bakit ayaw si BBM? Bakit isabihin, hindi man na natapat sa mga pumunta ka. Hindi, mas maganda ganito. Magpa-survey kayo sa Ilocos Norte. Pag negative siya doon, isa lang ibig sabihin. Nagkukunwari lang yun na BBM sila kasi nakaupo ngayon si BBM. Pero pag nakatalikod walang camera, hindi nila pipiliin si BBM. Baka mas piliin nila si Trillanes o kaya si Lenny. O kaya naman, syempre, ang mga Duterte. Kaya nga number 1 si Sara sa survey. Gets nyo? Binigyan ko lang kay Joria. Ayoko tuloy. Yung majority na yan, everyday na nakaupo sila dyan, nagmamaniobra yan si Marcos. At dyan, syempre, yung impunity, no, yung lakas ng loob nila, sila ni Martin Romualdez, na magnakaw ng ganong kalaki, no, hindi nila akalain talaga na mahuhuli sila. No, talagang ano talaga sila, yung akala talaga nila they can get away with it, di ba? Kaya nga I think also, no, for me, this is one of our proudest moments as a country, as a nation. Kasi yung takot ko noon, grabe, hindi natin ito kaya? Kasi kapag hindi natin ito kaya panagutin, anong klase tayong bansa? Kumbaga, pinagagahasa tayo paulit-ulit. Hanggang ngayon, hindi naman siya tumitigil pagkatapos, they'll get away with it. Kaya gusto ko talaga yung sinabi ni Inday, no? Hindi pwedeng walang managot, no? At saka ang dapat managot ay si Bongbong Marcos kasi siya ang mastermind. Pero yung ang mastermind daw si Saldico. Chairman ng appropriation. Kanya ba lahat ng signatory? Kanya ba lahat? Kaya ba ni Saldico lahat kunin lahat ng pera? Kung walang pirma ng pinakamataas? Ano ba naman yan? Wala siyang katulong. Ano ba? Ito parang yung ginagawa niya. Bakit nagtago si Saldi ngayon? Kung walang kasalanan, ba't walang mastermind? Kung ang mastermind pala mga Duterte, bakit di nyo huliin ng Duterte? Di nyo kasuhan. Yung imbestigahan Duterte. Yung nakaupo si Pinky. Nagawa ni Bangag at saka yung kanyang team, no, ng mga bangag din, parang kahit na anong mangyari, hindi pwedeng magkaroon ng investigation sa flood control. Lahat gagawin nila. Talaga. Tingita ko I agree. Pero mas lalo siyang nababaon dyan kasi the more na pinipigilan niya, the more na pinagtatakpan ng garapalan na pamamaraan, the more na nagiging galit ang taong bayan. Hindi na lang interesado. Dapat niya si Marcos tumulong sa investigasyon eh. Hindi porket siya nagpasimula ng investigasyon, dapat tumulong siya. Sa anong kaparaanan siya tutulong? Pursigihin niya ang Senado ngayon na imbestigahan nyo na yan. Kailan niya ba ginawa? Siyam na buwan nakalipas, sabi nga ni Senator Marcoleta, walang ginawa si Pinky. Ikaw, Bonget, presidente ka, pababayaan mo si Pinky, walang ginagawa. Although may ICA nangyari, iba yung Senado eh. Pero si Martin, ito si Martin tama si Boying eh. Tama rin naman si Bonget. Sige. Bakit? Bakit si Martin ngayon may plunder? Palaisipan pa rin yan. Hindi kami maniniwala hanggat di pinoposasan.
Pangalawa, kung si Martin pala kinasuhan at gamit ang pahayag ng 18 Maris at Ligotesa, isa lang ibig sabihin yan. Baka kumanta si Martin. Pag nagipit si Martin, kakanta si Martin. O, pustahan, pag kumanta si Martin, madalas kong sinasabi noon pa, gagawin nilang DDS si Martin. Tignan mo mga yan. Kasi wala silang katwiran sa kanilang bibig. Hindi na ilagay, eto lang, ayoko lang anuin, hindi na ilagay sa kanila ang katwiran sa kanilang puso at sa kanilang bunganga, sa kanilang bibig. Hindi. Dahil kung talaga na ilagay sa bibig nila ang katwiran, makapagsasalita sila ng katulad ninyo naririnig ngayon. Hindi ako nagmamalaki sa inyo, pero naniniwala ako, may katwiran tayo kahit paano. People are now convinced. It was Marcos, it was Romualdez, silang dalawa ang pasimuno. The rest, players lang, actors lang. Saldico, Sila may sabi niya, nandiyan ako. actor yan. Dong Gonzales, Stila Kimbo, sila JJ Suarez, mga aktor po yan. Ang lahat ng ito, including Saldico, sina Bersamin, sina Cabral, sina Bunuan, sina Bernardo, sina Alcantara, sina Bryce Hernandez, walang mga ganito kung walang Marcos at Romualdez na bumuo sa kanila sa very elaborate na sindikato ng pangungulimbat. Kasi there are no people like them, like these people, na mga gahaman at buaya, pati kongresista, nung panahon ni Rodrigo Duterte. Kasi hindi pinahintulutan ni Digong at hindi niya tinolerate ang ganyang kagaguhan dahil hindi siya gago at hindi siya magnanakaw. Okay, hanggang dito na lang tayo, no? Pero ito sabihin ko sa inyo, wala nang ibang pinakamasahol na nakakatakot, hindi yung makulong ka eh. Alam mo ano yon? Yung pamilya mo magipit. Tama, mali. Nanay, tatay, may mga pamilya. Di ba minsan yung tatay gusto magpakulong na lang para sa isang anak? Para sa pamilya, tama? Minsan niya, nagbibenta siya ng hindi mga bawal na illegal eh. Para lang yung anak niya, pamilya niya mabuhay. Tama? Di ba? Hindi dito pinag-uusapan na tamad yung tao magtrabaho, hindi. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito, yung kahalagahan ng isang pamilya. Ano ibig ko sabihin? Si tutukoy ko. Si Saldico. Takot na siya sa pamilya niya. Umalis na siya, sinave na niya. Kung mayaman na siya, bilyonaryo siya, negosyante rin siya. Ha? Di ati alam ko, sabi natin, nangurakot na rin siya. Bilyonaryo na siya. Sa tingin mo, bakit siya matatakot? Kumpleto naman siya. Para sa pamilya na lang niya. At para sa pamilya mo, magsasabi ka na ng katotohanan. Yan lang bigay ko sa inyo. Maraming salamat na puno ko naman kayo ng bagong kaalaman, isang komentaryong punong-puno ng kakarunungan, at isang talakayan ng makabuluhan. No? Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.